Ang ninuno. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-advance order ng tubig ng Banahaw necklace. Sobrang daming nag-order. Bukas pa yung launching ng product pero paubos na yung stocks natin. Para sa mga gustong humabol, mag-message lang kayo sa Facebook page. Nariyan yung link sa ibaba. Shipping kaagad bukas ng morning yung products nyo. At yung mga nag-aabang naman sa Shopee, bukas ng gabi available kapag merong natira. Limited stocks lang ito. Yung susunod na batch natin, baka tumagal pa ng ilang weeks dahil pupunta pa kami ng Mount Banahaw para kumuha ng tubig. Tapos dadaan pa yon ng ilang araw na pagbabasbas sa mga kasama nating antingero, araw-araw dadasalan, lalagyan ng pondo bago ibigay sa inyo. Kaya muli, nariyan yung link sa comment section. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gado. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, namumuhay bilang rebelde itong si Gado. Mula sa pamilya ng magsasaka ang binata, napilitang mamundok dahil sa pang-aapi ng gobyerno at ilang matataas na tao sa lipunan. Lumaki si Gado sa kampo ng mga rebelde. Sa murang edad, tinuruan ito ng mga pamamaraan kung paanong mabuhay sa kagubatan at kung paanong ipagtanggol ang sarili. Unang sumabak sa totoong laban ang binata noong nasa edad 14 pa lang ito. Nagpapatrolya ang pangkat. Hindi akalaing masasalubong nila ang puwersa ng mga sundalo. Wala nang maraming gulo. Nang makita nila Gado ang uniforme ng mga sundalo, kagad nila itong pinaulanan ng bala. Nakipagpalitan ng putok ang mga sundalo. Ilan din sa mga kasamahan ni Gado ang nalagas. Nang mga sandaling iyon, 4 na lang silang natitira. Sa isip ng binata, kailangan itong lumaban at makaligtas. Dinampot ng binata ang sandata ng namatay na kasamahan. Walang habas na pinagbabaril ang mga sugatang sundalo. Hindi na nakagante ng putok ang mga ito. Kaya naman nagawa silang ubusin ng binata. Ito rin ang pinakaunang tagumpay ni Gado laban sa mga sundalo. Kaya naman kinilala siya sa bansag na Batang Berdugo. Sa tagal ng panahon, mas lalo pang nahasa ang binata sa pakikipaglaban at mga taktika sa loob ng kagubatan. At dahil dito, nagkaroon ng kakaibang karanasan ng binata. Nabagot sa kampo si Gado, kaya naman nagpa siya itong magpatrolya mag-isa. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakarinig ito ng mga sigawan na tila nagmumula sa naglalaban. Pinuntahan ng binata ang pinagmumulan nito. Medyo madilim ng mga sandaling iyon. Kaya naman nakalapit siya ng husto sa kinaroroonan ng mga taong naglalaban. Nakita nito ang 4 na kataong pinagtutulungan ang isang batang halos kasing edad niya. Mahusay makipaglaban ang binata. Makikita ang kakaibang lakas nito. Hindi siya nakatiis. Dali-daling itinakip ng binata ang bandana sa kanyang muka at walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ang mga kalalakihang kalaban ng binata. Nagulat naman ang mga ito. Dali-daling nagtakbuhan. Naiwan ang binatang sugatan at halos wala ng lakas. Dali-dali niya itong inakay pabalik sa kanilang kampo. Wala na itong malay ng mga sandaling iyon. Pagkarating sa kampo, agad nilang nilapatan ng lunas ang mga sugat. Saan mo nakita ang taong yan, Gado? Sigurado ka bang hindi pa kawala ng militar? Baka mamaya espiya yan at mapahamak tayong lahat dito. Wika ng ama ni Gado.
na itago na lang natin sa pangalang Kanor. Parang hindi niyo naman po ko kilala, tay. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po ang pinagkaiba ng mga sundalo sa pangkaraniwang tao. At isa pa, tignan mo nga ang suot niyang damit. Parang mula sa katutubong nakatira sa kabilang bundok yan eh. Tugon ni Gado. Dagdag pa nito, wala siyang nakitang baril o ano pang modernong sandata sa mga nakasagupa ng binata. Puro sibat at itak lang ang gamit ng mga ito. Ito ang tatandaan mo. Responsibilidad mo ang taong yan. At dahil ikaw ang nagdala sa kanya, kung sakaling may kapalpakan niyang gawin, ikaw ang unang mananagot. Muling wika ng ama. Isa sa mga itinuturing na pinuno ng samahan si Kanor. Mataas ang tingin sa kanya ng mga kasamahan dahil isa ito sa mga nagtatag ng kilusan. Ano ka ba naman, Kanor? Nagmagandang loob na nga ang anak mo. Sigurado naman, alam ni Gado ang alituntunin ng ating samahan. Wika ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Commander Roman. Commander Roman, andyan ka pala. Kailan pa po kayo dumating? Tanong ni Gado. Kani-kanina lang. Kumusta naman ang kampo habang wala ako? Tanong ni Commander Roman. Wala naman pong naging problema sa mga nakalipas na linggo, Commander. Maliban na lang po sa nangyari sa binatang ito. Wika ni Gado. Muli siyang pinaalalahanan ng Commander tungkol sa responsibilidad na kaakibat ng pagdala niya sa binata. Huwag po kayong mag-alala, Commander. Ako mismo ang papatay sa kanya sa oras na gumawa yan ng kalokohan. Matapos ang pag-uusap, kagad nang bumalik si Gado sa kubo kung nasaan ang binatang iniligtas. Sakto namang tapos na ang paggamot dito. At ayon sa manggagamot ng pangkat, wala naman itong malubhang sugat. Napagod lang ng husto ang binata, kaya naman nawalan ng malay. Doon na din natulog si Gado upang mabantayan ang binata. Sa kalagitnaan ng pagtulog, narinig niya itong umuungol. Dali-daling tumayo si Gado at lumapit sa binata. Ngunit laking gulat nito nang bigla siyang suntukin. Aray ko, walang yaka. Ikaw na nga ang iniligtas. Ganyan pang igaganti mo. Wika ni Gado. Pasensya na. Nagulat lang ako. Aray ko. Tugon ng binata. Muli itong bumalik sa pagkakaupo dahil sa sakit. Dahan-dahan. Hindi pa magaling ang sugat mo eh. Magpahinga ka muna. Kukuha lang ako ng pagkain at ipapatawag ko ang manggagamot. Wika ni Gado. Sabay labas ng kubo. Pagbalik nito ay kasama na ang manggagamot. Dali-dali nitong sinuri ang kalagayan ng binata. Ayon dito, wala na silang dapat alalahanin. Nasa maayos na itong kalagayan. Kailangan na lang antayin ang paghilom ng sugat nito. Maraming salamat po sa inyo, Aling Magda. Wika ni Gado. Walang anuman. O siya, pakainin mo na yung bisita mo. At Gado, pwede ba pumunta ka sa kubo ko? Magpapatulong akong buhatin ng mga baol. Tugon ni Aling Magda. Matapos ibigay ni Gado ang pagkain sa binata, iniwan niya ito. Pumunta sa kubo ni Aling Magda. Pagkarating ni Gado sa kubo, nagulat ito dahil wala namang baol na bubuhatin. Nakaupo lang si Aling Magda sa harapan ng mesa. Niyaya din itong maupo ang binata. Gado,
Magsabi ka sa akin ng totoo. Sino ang lalaking yan? Wika ni Aling Magda. Ang totoo, Aling Magda, hindi ko po talaga alam eh. Kasi nang makita ko yan, halos wala nang malay eh. Kaya hindi ko na naitanong pa. Tugon ni Kado. Huwag ka sanang magagalit, Gado. Pero may kung anong kakaiba dyan sa bisita mo. Hindi ko lang matukoy, pero nararamdaman ko sa kanya. Makikita na lang natin sa mga susunod na araw. Muling wika ni Aling Magda. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang magbabantay sa kanya. Babalitaan ko po kayo kung sakali may gawin siyang kakaiba. Matapos ang usapan ay muling nagbalik si Gado sa kubo kung nasaan ang binata. Saktong tapos na itong kumain. Kaya naman kinausap niya ito. Kaibigan, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Pati na rin ang dahilan kung bakit ka pinagtutulungan ng mga lalaking yon. Tanong ni Gado. Huminga ng malalim ang binata. Nagpakilala. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa pagtulong mo sa akin. Ang pangalan ko ay Ibrahim. Galing ako sa tribong nakatira sa kabilang bundok. Itinakwil ako ng mga katribo ko dahil iba daw ako sa kanila. Wika ni Ibrahim. Kakaiba? Ano namang pinagkaiba mo sa kanila? Tanong ni Kado. Mahabang kwento. At alam kong hindi mo mauunawaan ang lahat kahit paliwanag ko pa. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na hindi naman ako masama. Tugon ni Ibrahim. Ikinagagala kitang makilala. Ako nga pala si Gado. Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ka masamang tao. Pero hindi mo maiiwasang magsuspecha ang mga kasamahan ko. At para sa iyong kaalaman, nandito ka sa aming kampo. Mga rebelde kami, kaaway ng pamahalaan. Tumangulang si Ibrahim at muling nagsalita. Wala akong kinalaman sa pamahalaan. Kaya makakasigurado kang hindi ako espiya. Kung yon ang inyong iniisip. Tumawa ng malakas si Gado at muling nagsalita. Hindi ko akalaing matalas pala ang isipan mo. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat wala kang ginagawang masama, walang gagalaw sa'yo dito. At isa pa, ako ang makakasama mo habang nagpapagaling ka. Nagpasalamat si Ibrahim sa binata. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumagaling ang sugat nito. Sa panahong nanatili si Ibrahim sa lugar, nagawa nitong kunin ang loob ng mga kasamahan ni Kado. Ipinaliwanag din sa kanya ang dahilan kung bakit nila piniling mamundok. Napag-alaman ni Ibrahim na ang ilan sa mga kasapi ng kilusan mula sa marangyang pamilya biktima ng paggigipit ng pamahalaan, kaya piniling ipaglaban ang kanilang karapatan. Unti-unti, naunawaan ng binata ang kalagayan ng mga kasapi. Sumagi din sa isipan ng binata ang makiisa sa kanilang pinaglalaban. Napag-usapan nila ito ni Gado, isang umaga habang naglalakad paikot sa kuta. Hindi ko akalaing ganito pala ang nangyayari sa kapatagan. Ang buong akala ko, maayos ang pamumuhay ng mga tao doon. Yun pala, pamahalaan mismo ang nagdudulot ng kaguluhan. Wika ni Ibrahim. Halos nagiging katunog mo na ang mga kasama ko. Huwag mo sabihin gusto mo na ding maging rebelde. Pabirong tanong ni Gado. Pinaliwanag din ito na hindi lahat sa pamahalaan ay nanggigipit.
May ilang sadyang gahaman sa salapi at kapangyarihan, ngunit may ilan din namang panig sa pinaglalaban ng kanilang kilusan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang dumating ang isa sa mga kasamahan ni Gado na nakatalaga sa kabilang kampo. Sugatan ito at halos kapusin na ng hininga. Dali-daling inalalayan nila Gado ang kasamahan. Dinala ito sa kubo ni Aling Magda at habang nilalapatan ng lunas pinaliwanag nito ang pangyayari. Ayon dito, sinalakay sila ng pangkat ng mga kalalakian. Walang kalaban-laban ang mga ito. Dagdag pa ng lalaki, hindi gumagamit ng baril ang mga sumasalakay. Ngunit napakalakas nila at hindi tinatablan ng anumang sandata. Naroon din si Ibrahim ng mga sandaling iyon. Iniisip nito kung sino ang maaaring gumawa nun, hanggang sa napilitan nitong lumapit at tinignan ang mga sugat na natamo ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim nang malaman niyang dulot ng kalmot ang mga sugat. Napatingin sa kanya si Aling Magda at nagsalita. Ano? Titingin ka na lang ba? Tulungan mo ko. Kunin mo yung mga plangganang may mainit na tubig. Dali-dali namang kumilos si Ibrahim. Matapos iabot ang planggana, inutusan ng matanda ang lahat ng naroon na lumabas ng kubo. Ang tanging naiwan ay si Gado at Ibrahim. Dito na nagsalita si Aling Magda na labis namang ikinagulat ni Gado. Ibrahim, alam mo kung saan galing ang mga sugat na ito. Sabihin mo kung mali ang hinala ko. Gawa ito ng mga aswang, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Gado. Hindi ito makapagsalita, lalo pa nang marinig ang sinabi ni Ibrahim. Tama po kayo, Aling Magda. Aswang nga po ang may gawa niyan. Tugon ni Ibrahim. Paano mo naman nalaman, Ibrahim? At saka anong uri ng aswang? Tanong ni Gado. Ito na ang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Kaso alam kong hindi mo paniniwalaan ang lahat ng mga maririnig mo. Ang mga kalalakihan na naabutan mo noong iniligtas mo ko. Lahat sila mga aswang. At kalahi nila ako. Napatras si Gado. Maging si Aling Magda, napatigil sa kanyang ginagawa. Ipaliwanag mo ng maayos, Ibrahim. Muling wika ni Gado. Kagad namang kwento ni Ibrahim ang lahat tungkol sa kanya. Ayon sa binata, isinilang ito sa angkan ng mga pinunong aswang o mas kilala sa katawagang gabunan. Pero kakaiba ang anyo ng binata dahil lahat ng mga kalahi niya ay may itim na balat. Kaso ang sa kanya, kulay puti. Hindi kagaya ng ibang aswang. Hindi nakaramdam si Ibrahim ng pagkatakam sa laman ng tao. Kaya ito ang naging dahilan para ituring siyang mahina at itakwil ng sariling lahi. Paano kung paniniwalaan ang mga sinasabi mo, Ibrahim? Tanong ni Gado. Itinaas ni Ibrahim ang kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Gado dahil wala na ang mga pilat na dulot ng mga natamong sugat. Mabilis maghilom ang mga sugat ko, Gado. Walang sandata ng tao ang maaaring tumalab sa aking balat. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi ako masama. Pagpapaliwanag ni Ibrahim. Matapos ang usapang iyon, sinugatan nito ang palad. Ipinatak ang dugo sa bunganga ng kasamahan ni Gado. Hoy, anong ginagawa mo? Ginagamot ko siya. Wala nang pag-asang mabuhay ang taong ito.
pero kaya siyang gamutin ng dugo ng isang gabunang aswang na kagaya ko. Tugon ni Ibrahim. Matapos itong gawin ng binata, sinabihan nito si Aling Magda na hayaang makapagpahinga ang lalaki. Patuloy na pinagmamasdan ni Aling Magda ang lalaki. Halos mapatalon ito nang makita ang nangyayari. Unti-unting humihilom ang sugat nito. Mabaging langit. Anong nangyayari? Anong ginawa mo, Ibrahim? Wika ni Aling Magda. Wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi po siya nayanggaw kagaya ng iniisip niyo. Pagpapagaling lang ng sugat ang ginawa ko. Tugon ni Ibrahim. Hindi makapaniwala si Aling Magda sa mga nakikita. Lalo pa nang tuluyan ng makakilos ang kasamahan nila Gado. Itago na lang natin sa pangalang Matyas. Matyas, kamusta ang pakiramdam mo? Maaari mo bang ipaliwanag kung ano nangyari sa kabilang kuta? Tanong ni Gado. Tinulungan naman ni Ibrahim si Matyas. Hindi namin inaasahan yung pangyayari, Gado eh. Biglaan ang lahat. Nagulat kami na marami sa mga kasama namin ang namatay. Malalakas ang sumalakay sa amin at kagaya ng sinabi ko, hindi sila tinatabla ng bala. Tugon ni Matyas. Kaagad nagkatinginan si Gado at Ibrahim. Hindi nga malayong tama ang hinala ko. Aswang nga ang sumalakay sa kuta nyo, Matyas. Pero bakit? Maigpit na ipinagbabawal ng aking ama ang pananalakay sa mga inosenteng tao. Wika ni Ibrahim. Marahil ibang lahi ang sumalakay. Pero imposible. Sa pagkakaalam ko, iisang aswang lang ang naninirahan sa kabilang dako ng kabundukan. At yun ang lahing pinagmulan mo, Ibrahim. Wika ni Aling Magda. Isang paraan lang ang alam ko upang masagot ang lahat ng tanong natin. Ibrahim, sasamahan mo ba ako? Oo naman, Gado. Walang problema. Matapos ang pag-uusap, kagad na ding umalis ang pangkat. Bagaman papalubog na ang araw, hindi nila ito alintana. Kabisado ni Gado ang kabundukan at may kakayahang makakita sa dilim si Ibrahim. Pinili ng binatang dalawa lang sila ang lumakad para makaiwas sa atensyon kung sakali man. Lalo pa kung minsan ay napapadaan ng puwersa ng militar sa paligid ng kabilang kuta. Kaunting pagpapaliwanag sa tinutukoy na kuta. Hindi ito mapagkakamalang kuta ng rebelde dahil walang nakatagong baril ang mga naninirahan dito. Puro gamit sa pagsasaka ang nakaimbak sa lugar at palagi itong pinupuntahan ng mga sundalo. Ginawa nila ang kutang iyon para madali nilang malaman ang kilos ng mga militar. Balik tayo sa kwento. Narating naman nila ang kuta ng walang problema. Kaagad nagsiyasat si Gado. At habang ginagawa niya ito, biglang nagdatingan ang pangkat ng mga sundalo. Mabuti na lang, wala itong dalang baril. Tanging itak lang na nakasugbit sa kanyang bewang ang nagsisilbing armas nito kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Kaagad silang inusisa ng mga militar. Nakipagtulungan naman ang dalawa. Sir, malinis po yung dalawang to. Wala pong baril. Wika ng isa sa mga sundalo. O ganun ba? Kayong dalawa, anong ginagawa niyo sa lugar? Tapos ganitong oras pa. Wika ng pinuno ng pangkat. Napadaan lang po kami. Papunta kami sa Busay. Nagkakaingin po kasi kami doon eh. Bibili po sana kami ng bigas dito. Kaso, ito po ang naabutan namin.
Tugon ni Gado. Ganun ba? Ngayon lang din kami nakarating. Kaninang umaga, inulat sa amin ang pangyayari dito. Masyado kasing malayo, kaya nahirapan kaming marating ang lugar. Muling wika ng leader. Ano po bang nangyari dito? Tanong ni Gado. Hindi pa namin alam, pero parang sinalakay yata ito ng mabangis na hayop. Kaya umalis na kayo dito. Bago pa bumalik ang anumang nilalang na sumalakay dito. Matapos magsalita ng leader, nagkunwaring natataranta ang dalawa at dali-daling umalis. Mas mabuting manatili tayo dito. Kailangan nating magmatsyag. Tama ang sinabi ng sundalong yun. Kung ang mga aswang ang may gawa nito, siguradong babalik sila. Wika ni Ibrahim. Nagkubli ang dalawa sa isang malaking bato. Pinagmamasdan nila ang mga sundalo habang tinitipon ang mga bangkay na naiwan sa lugar. Nagsiga ang mga ito, kaya maliwanag ang paligid. Mula naman sa kinaroroonan nila Gado, kitang-kita ang buong lugar. Malinaw ang mga mata ni Ibrahim, kaya kung may kumilos man sa paligid kagad niya itong makikita. Ilang sandali pa, bigla nitong nakitang may gumalaw. Napatayo si Gado dahil maging siya ay napansin ito. Ibrahim, nakita mo ba yun? Huwag kang maingay. Kung aswang man yun, siguradong maririnig ka niya kahit sa ganitong distansya. Wika ni Ibrahim. Patuloy silang nagmasid hanggang sa bigla na lang may humiyaw sa loob ng kuta. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dali-daling bumaba ang dalawa. Pinuntahan ng kuta. Nadatnan ng mga ito ang isang lalaking asong nakikipaglaban sa mga sundalo. Mabilis na kumilos si Ibrahim para pigilan ito at iligtas ang buhay ng mga sundalo. Dito nasaksihan ni Gado ang taglay na bilis at lakas ni Ibrahim. Isang suntok lang ang binigay nito sa malaking aso. Kagad na itong tumilapon. Lumapit ng husto si Gado sa lugar kung saan nakikipaglaban si Ibrahim. Dito niya nakita ang mga titik na nakaguwit sa balat ng binata. Mga letrang hindi niya maintindihan na tila nagmula sa mga lumang kasulatan. Kitang-kita din ni Gado kung paanong humaba ang buhok ni Ibrahim, ngunit hindi nagbago ang anyo nito. Naging kulay puti ang balat. Humaba ang mga pangil, ngunit nanatili sa anyong tao. Ilang sandali pa nagdatingan ang dalawa pang malalaking aso. Pinagtulungan ng mga ito si Ibrahim. Kaso nga lang walang kahirap-hirap niyang natalo ang mga kalaban. Inakala ni Gado na tapos na ang laban. Kaso nga lang isa na namang nilalang ang nagpakita. Sa pagkakataong iyon, nagawa nitong sugatan si Ibrahim. Dali-daling dumampot ng baril si Gado at pinaputokan ito. Kaso nga lang sadyang napakatibay ng balat ng nilalang na tila gawa sa makapal na kaliskis. Ang mukha nito, hawig sa isang bayawak. Kaso nga lang mahaba ang kamay at mga paa. May mahaba din itong buntot na may tinik sa dulo na nagsisilbing latigo. Dahil sa ginawa ni Gado, nakuha nito ang atensyon ng nilalang. Marami itong naglakad papunta sa kanya at patuloy namang nagpapaputok ang binata hanggang sa naubusan ng bala. Binunot ni Gado ang itak, akmang susugod. Kaso nga lang kaagad din siyang natigilan dahil biglang lumitaw si Ibrahim sa kanyang harapan. Kung gusto mong tumulong,
Ipahid mo ang talim ng itak mo sa dugo ko. Lason sa mga reptilya ang dugo ng isang gabunan. Wika ni Ibrahim. Kagad namang sinunod ng binata ang sinabi nito. Matapos ikalat ang dugo sa talim ng itak, sumabay ito kay Ibrahim sa pagsugod. Sunod-sunod na atake ang tinamo ng nilalang mula sa dalawa. Hanggang sa tuluyan itong napaatras ni Ibrahim. Hinawakan niya ito sa leeg at hinayaan si Gado na itarak ang itak sa dibdib ng nilalang. Napasigaw ito. Unti-unting nalagutan ng hininga. Hindi pa rin makapaniwala si Gado sa mga nangyayari. Napatingin na lang ito kay Ibrahim na noon ay nasa anyong aswang pa rin. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kahit nasa ganitong anyo, hindi mawawala ang aking tuwid na pag-iisip. Wika ni Ibrahim. Hindi naman sa natatakot ako, Ibrahim. Hindi lang talaga ako makapaniwala na may mga ganitong uri pala ng nilalang. Tugon ni Gado habang tinutusok ang dulo ng itak sa isa sa malalaking aso. Oo, Gado. Maraming walang kalam-alam na nabubuhay ang mga reptilian, maging ang malalaking aso na yan. Kagaya ko, mula din sila sa angkan ng mga aswang. Kaso, mas mababang uri ang pinagmulan nila. Sa makatuwid, ginagawa silang utusan ng mas malakas na hanay. Pagpapaliwanag ni Ibrahim. Dagdag pa nito. Hindi lang ang mga likano at reptilian ang uri ng aswang na maaari nilang makasagupa. Marami pang iba. Ang ilan ay lumilipad pa. Matapos ang labanang iyon, inikot ng dalawa ang buong kuta. Tinignan nila kung may natitira pang buhay sa mga sundalo. Sa kasamaang palad, walang natirang buhay sa mga ito. Kailangan na nating bumalik sa kuta bago pa tayo madatna ng mga kasama nila. Siguradong nakatawag na sila ng tulong. Wika ni Gado. Sumang-ayon naman si Ibrahim. Pagkarating nila sa kuta, kagad ibinalita ng binata ang nangyari. Gaya ng inaasahan, hindi naniwala ang marami sa mga rebelde. Wag mong gawing biro ang pangyayaring ito, Gado. Marami sa ating mga kasamahan ang nalagas. Wika ni Kanor. Alam ko po, Tay. Hindi po ako nagbibiro. Tugon ni Gado. Totoo po ang sinasabi namin, Tatang Kanor. Aswang po ang umubos sa mga kasamahan natin sa kabilang kuta. Bagaman dalawa na silang nagsalita, hirap na hirap pa din ang mga ito na kumbinsi ng lahat. Maniwala kayo o hindi, totoo ang sinasabi ng dalawang ito. Ako mismo ang makakapagpatunay na buhay ang mga aswang. Pagmasdan niyo ang sugat ni Ibrahim. Wika ni Aling Magda, sabay taas ng damit ng binata. Maniwala po kayo. Totoo ang sinasabi ko. Dahil isa akong aswang. Mula sa lahi ng mga gabunan. Wika ni Ibrahim. Ay nako, masyadong maraming nangyari ngayong araw. Sa sobrang dami, mukhang masisiraan ako ng bait. Idagdag mo pa itong sinasabi mo, Ibrahim. Pero hindi nga utoy. Aswang ka nga ba? Biglang nabalot ng tawanan ang kaninang seryosong kapaligiran. Ito ang kakaibang katangian ni Commander Roman. Mabilis niyang mapagaan ang anumang mabigat na sitwasyon. Ay nako,
Wag muna nating isipin ang mga bagay na yan. Ang mabuti pa, magpakulo ka ng tubig, Gado. Iinom tayo ng salabat habang pinag-uusapan ang tungkol dito kay Ibrahim. Wika ni Kanor. Naupo ang pangkat sa isang mahabang mesa. Doon hinayaan nilang magkwento si Ibrahim. Pinaliwanag ng binata ang buong pangyayari. Mula sa umpisa hanggang sa kung paano siyang napunta sa bahagi ng gubat na sakop ng mga rebelde. Pinaliwanag din ng binata ang mga kakayahang taglay. Ayon dito, isa sa mga dahilan kung bakit siya itinakwil ng mga kalahi ang pagiging malapit nito sa mga diwata. Habang nagkukwento si Ibrahim, isa-isang naglalabasan ang maliliit na butil ng liwanag mula sa mga puno sa paligid. Nagtitipon ang mga ito sa paligid ni Ibrahim. Labis namang namangha ang lahat. Dahil maliban sa maliliit na butil ng liwanag, may mga nilalang din na nagpakita. Ang ilan ay naglalapag ng mga pruta sa mesa. Hindi makapagsalita ang lahat, ngunit wala ring takot na bumalot sa paligid dahil napakaganda ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Ang ipinagtataka ko, bakit kay tinakwil na mga kalahi mo? Dahil lang ba sa pagiging malapit sa mabubuting engkanto? Tanong ni Gado. Ang pagiging malapit sa mga engkanto, isang malaking kasalanan para sa aming angkan. Ayon sa mga kasaysayan ng aming lahi, itinakwil kami ng mga diwata dahil sa masamang gawa, kagaya ng pagpatay ng tao at pagkain ng laman. Paliwanag ni Ibrahim. Buong gabing nag-usap ang mga rebelde. Dito nila lubusang nakilala ang pagkatao ng isa't isa. Maniwala man kayo o hindi, sa loob ng maraming taon, hindi pa nagawa ng mga rebelde ang mag-usap-usap kagaya ng ginawa nila. Simula ng araw na yon, marami pang kamanghamanghang bagay ang nangyari sa kuta. Halos naging tahanan din ito ng mga elemento. Nakasanayan na din ng mga tao ang presensya ng mga ito. Dahil din sa mga elemento, naitago sa mata ng pangkaraniwang tao ang lokasyon ng kuta. Sa tulong naman ni Aling Magda, nagkaroon ng karagdagang lakas ang mga rebeldeng ginagamit nila sa pakikipaglaban kung sakaling nasa matinding panganib ang kanilang buhay. Pinagkalooban ng mga elemento ng mutya ang bawat mandirigma sa kuta, dahilan para mas katakutan sila ng militar. Matagal na panahon na din ang lumipas, simula nang mapadpad ako dito, Gado. Sasabihin ko ang totoo sa'yo. Unti-unti kong nakakasanay ng pamumuhay bilang normal na tao. Wika ni Ibrahim. Alam mo, Gado, hindi naman masamang mamuhay na kagaya namin eh. Kung hindi ka lang nagbabago ng anyo, hindi naman nalalayo yung itsura mo sa normal na tao. Ang tanging pagkakaiba mo lang, yung napakahaba mong buhok, pati na rin yung mga tattoo mo sa braso. Tugon ni Gado. Nakampante ang lahat sa kapayapaang tinamasa ng mga sandaling iyon. Kaso nga lang lingid sa kaalaman nila na may malaking panganib na paparating. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan ng pagpapatrolya, napansin ni Gado ang pangkat ng mga katutubong bumababa sa bundok. Malapit lang ito sa kanya, kaya naman kagad niya itong hinarang. Mawalang galang na, kaibigan. Maaari ko ba kayong makausap? Wika ng binata. Kagad namang huminto ang pangkat at nakipag-usap sa kanya. Magandang araw din sa'yo, kaibigan. Anong maitutulong namin?
Tugon ng katutubo. Maaari bang malaman kung saan kayo pupunta at bakit kayo bumaba ng kabundukan? Tanong ni Gado. Nagkatinginan ang mga katutubo. Isa sa mga nakakatanda ang lumapit kay Gado. Ang pangalan ko ay Islao. Ako ay isa sa nakakatanda sa aming tribo. Ang pagbaba namin sa kapatagan ay alinsunod sa propesiya ng aming babaylan. Wika ng matanda. Naitago na lang natin sa pangalang Tatang Islaw. Propesiya? Ano pong propesiya? Muling tanong ni Gado. Kagad namang ipinaliwanag ng matanda ang sinasabing propesiya. Ayon dito, isang malaking panganib ang paparating at ito ay magdudulot ng matinding hirap para sa lahat. Isang nilalang ang dadaan at ang bawat madadaanan nito, siguradong mamamatay. Kitang-kita ang takot sa mata ng mga katutubo. Matapos sagutin ang tanong ng binata, nagpatuloy na sa paglalakad ang mga ito. Dali-daling bumalik ng kuta si Gado. Hinanap si Aling Magda. Kasalukuyan itong nakikipag-usap kay Ibrahim tungkol sa mga halamang gamot na dinala ng binata. Anong nangyari sa'yo? Para kang nabuhusan ng malamig na tubig. Wika ni Aling Magda. May importante po kung sasabihin. At sa tingin ko, kayo po ang dapat na unang makalam. Tugon ni Gado. Kung ganon, halika sa aking kubo. Ibrahim, sumunod ka din. Pagkarating sa kubo, kagad pinaliwanag ng binata ang nangyari. Pinatotohanan naman ito ni Ibrahim. Totoo po ang sinasabi ng mga katutubo. Kahit po ang aming angkan, naghahanda din sa pagdating ng araw na yon. At mukhang nagsisimula na nga ang kaganapan ng propesiya. Wika ni Ibrahim. Kung ganon, ano ang kailangan nating gawin? Maiiwasan ba natin ito? Tanong ni Aling Magda. Maraming paraan para maiwasan ang kaganapan ng propesiya. Isa na dito, harapin ang dilubyong dala ng nilalang. Tugon ni Ibrahim. Kung ganun, mas mabuting paghandaan natin ang lahat. Kailangan itong malaman ni na Commander Roman. Wala na silang dahilan para hindi ito paniwalaan. Wika ni Gado. Sinang-ayon na naman ito ni Aling Magda. Kagad tinipon ng binata ang mga kasamahan. Pinaliwanag ang lahat ng mga nalaman. Kung kailangan nating lumigas, gagawin natin yun. Ang mahalaga ang kaligtasan ng mga naninirahan dito. Wika ni Commander Roman. Hindi po kailangan, Commander. Dahil protektado ng mga diwata ang lugar na ito. Dahil sa presensya ko, may isang bagay pa akong hindi nasabi sa'yo. Kalahating gabunan at kalahating diwata po ako. Napangiti si Aling Magda dahil nakumpirma nito ang hinala tungkol sa pagkatao ni Ibrahim. Sinasabi ko na nga ba, hindi mananatili ang mga diwata dito kung walang dahilan. Nakahinga ng maluwag sina Commander Roman dahil sa mga sinabi ni Ibrahim. Idinagdag din ng binata na kung kailangang makipaglaban, siya ang unang haharap. Matapos ang pagpupulong ay kinausap ni Ibrahim si Gado. Alam kong nag-aalala ka sa mga mangyayari. Iniisip mo ba na hindi mo may pagtatanggol ang mga kasama natin? Huwag kang mag-alala. Kung ipapahintulot mo,
Ako mismo ang magsasanay sa'yo. Wika ni Ibrahim. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata, naigit pa sa pisikal na pagsasanay ang gagawin sa kanya nito. Pinaliwanag ni Ibrahim ang lahat ng aspeto tungkol sa enerhiya ng kalikasan dahil dito nagmumula ang lakas ng lahat ng buhay na nilalang. Ang kalikasan ay siyang pangunahing pinagkukunan ng lakas. Kagaya ng araw, dito kumukuha ng init at enerhiya ang lahat ng nabubuhay gado. Pagpapaliwanag ni Ibrahim. Dagdag pa ng binata na ang mundo ay binubuo ng 4 na pangunahing elemento: hangin, lupa, tubig at apoy. Nasa balanse ang lahat ng ito. Isa lang sa elemento ang mawala. Maaaring masira ang balanse at tuluyang mamatay ang lahat ng nasa ibabaw ng mundo. Ito ang mga bagay na hindi nalaman ni Gato. Masuri itong nakikinig kay Ibrahim habang nagpapaliwanag ang kaibigan. Malaking palaisipan sa kanya ang mga sinabi ni Ibrahim. Nalilito ito at halos hindi niya maunawaan ang lahat. Naramdaman ito ng kaibigan, kaya minabuti na lang nito na ipakita sa kanya ang ibig sabihin. Eto Gado, manood ka. Pagbasdan mo ng mabuti ang palad ko. Wika ni Ibrahim. Pumikit ito at inilahad ang mga palad. Nanlaki mga mata ni Gado nang makitang unti-unting nagtitipon ang maliliit na alikabok hanggang sa makabuo ito ng isang bolang gawa sa bato. Paano mong nagagawa ang bagay na yan, Ibrahim? Ayos yan ah. Manghang-mangha si Gado sa pinakita ng kaibigan. Isa lang ito sa maaari mong gawin sa oras na magawa mong kontrolin ang enerhiya sa katawan mo. Maaari mo ding manipulahin ang enerhiya sa paligid at hindi imposibleng magamit mo ang mga elemento. Wika ni Ibrahim. Kung sa pisikal na aspeto, wala na itong maituturo kay Gado. Dahil sanay ang katawan nito sa pakikipaglaban. Nag-uumapaw na ang lakas sa taglay ng binata. Ngunit hindi niya ito magamit ng maayos dahil wala itong tamang kasanayan. Tinanggap ng binata ang pagsasanay at sa maikling panahon, nagawa itong matutunan ni Gado. Bagaman hindi niya magawa ang mga bagay na kayang gawin ni Ibrahim, mas naging epektibo naman ang bawat galaw nito. Malaki ang pinagbago mo, Gado. Hindi ko akalaing mabilis kang matuto. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit hindi mo magawang kontrolin ang mga elemento, mas naging mabilis naman ang kilos mo at nadagdagan ang pisikal mong lakas. Wika ni Ibrahim. Sa loob ng mga panahong nagsasanay ang binata, naging mapayapa naman ang paligid. Walang anumang gulo. Kaso nga lang ilang araw ang nakalipas. Habang nagpapatrolya, nakasalubong ni Gado ang isang grupo ng mga taong mula sa kapatagan. Takot na takot ang mga ito. Ang ilan sa kanila ay may mga sugat. Kagad nang inusisa ng binata ang nangyari. Ngunit walang nakuwang sagot ang binata. Hindi makapagsalita ang mga ito dahil sa takot. Ang mabuti pa sumama kayo sa amin. Mas ligtas kayo sa kuta. Hindi pa man natatapos magsalita ang binata. Bigla itong nakarinig ng kaluskos sa paligid. Tinignan nito ang mga puno na pinanggagalingan ng grupo. Biglang nagtakbuhan ng mga ito. Mabuti na lang nakasunod kay Gado sina Ibrahim at Tatang Kanor, kaya napigilan nila.
Mag-iingat ka, Gado. Mukhang malakas ang kung anumang paparating. Wika ni Ibrahim. Tama ka, Ibrahim. Mabuti na lang dumating kayo. Maaari niyo bang isama ang mga yan sa kuta? Pakiusap ni Gado. Si Tatang Kanor na ang maghahatid sa kanila. Hindi mo kakayaning lumabang mag-isa. Ramdam ko mula dito ang bumabalot na kasamaan sa kanya. Tugon ni Ibrahim. Kagad na ring lumakad si Tatang Kanor. Nang makalayo ang matanda, lumantad ang nilalang na humahabol sa mga taga-syudad. Nung una ay anino lang ang nakikita nila, hanggang sa tuluyan itong nagpakita. Hindi aswang ang isang to. Mag-iingat ka dahil hindi ka sasantuhin. Ang tawag sa nilalang na yan ay bawa. Wika ni Ibrahim. Nanlaki mga mata ni Gado habang nakatitig sa nilalang. Kitang-kita ang galit dito. Ngunit sa halip na sumalakay ay tila natigilan ito lalo na nang makita si Ibrahim. Sandali lang, Ibrahim. Bakit hindi siya sumusugod? Saka parang may kadenang nakatali sa leeg niya. Napansin din ito ni Ibrahim. Marami itong lumakad papunta sa nilalang. Kaibigan, alam kong hindi ka masama. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang nangyari at bakit may nakataling kadena sa leeg mo? Bumuga ng hangin sa ilong ang nilalang. Marahang lumuhod. Unti-unti itong huminahon. Ang mga taong iniligtas niyo sa akin, sila ang may pakana nito. Ginambala nila ang aming tahanan at pinatay ang ilan sa aming mga kalahi. Wika ng balaw. Lumapit ka, kaibigan. Kakalasing ko ang kadenang nasa leeg mo. Kagad namang sumunod ang nilalang. Nagpasalamat ng matanggal ang kadena. Natuklasan ng binata na ang kadena hindi gawa sa mundo ng mga tao. Kaagad nitong pinalaya ang bawa at kinausap si Gado. Gawa sa mundo ng mga elemento ang kadenang ito. Mukhang kailangan nating usisain yung mga taong isinama ni Mang Kanor. Dali-daling bumalik ang dalawa sa kuta. Nadatna nila ang mga kasamahan. Nakita nilang nakatali ang 3 kataong isinama ni Tatang Kanor. Itinali namin ang mga ito dahil may mga baril kaming nakuha sa kanila. Wika ni Commander Roman. Inusisa ni Ibrahim ang mga ito. Ni isa sa kanila ay walang sumagot sa tanong niya. Kaya naman ginamit ito ang kakayahang makabasa ng nakaraan ng isang tao. At dito nakita ng binata ang totoong nangyari. Ito na ang kinakatakutan nating dilubyo. Hindi elemento ang may gawa nito, kundi mga tao mula sa syudad. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Wika ni Ibrahim. Kagad namang sumagot ang isa sa mga bihag nila na itago na lang natin sa pangalang Pascual. Binayaran lang kami ng isang tao eh. Hindi naman namin ninakala na ganito pala yung kakaharapin namin. Ang sinabi sa amin ng tao, ligaw na hayop yung huhulihin namin sa kabilang bundok. Pagpapaliwanag nito, napailing si Ibrahim. Sa ginawa nyo marami ang magagalit. At hindi nyo alam kung ano ang magiging dulot nitong ginawa nyo. Gayunpaman, wala na tayong pagpipilian.
Kailangang harapin ng mga nakatira dito ang mga mangyayari. Matapos ang pagsisiyasat, piniringan ni Gado ang mga taga-syudad. Hinatid sa paanan ng bundok. Sinabihan ng mga ito na wag nang babalik pa sa lugar. Pagkarating sa kuta, kagad sinimula ng pangkat ang paghahanda sa maaaring mangyari. Ngunit nanatiling palaisipan sa kanila kung sino ang maaaring nagpautos sa paghuli sa mga nilalang. Sa palagay mo, Ibrahim, sino ang nag-utos sa mga taong yun? At saka bakit nila pinahuli ang mga elemento? Tanong ni Gado. Hindi ko alam, Gado. Pero iisa lang ang sigurado ako. Gulo ang dala ng pangyayaring ito. Gulong kailangan nating pagandaan. Ang Ninuno.